Congressman Pulong. Ako pa talagang sinabihan mong hay at sabog o baka naman nagkamali ka lang nang tinutumbok at ang gusto mo talagang sabihin na iyong mga nasa Malacanang? Exactly. John Vic, okay? Alam naman natin, okay, na adik. Okay, baka nga ikaw adik ka rin dahil yung pamangkin mo, di ba, nahuling nagpuslit ng push ng pang-adiktus. Lahat, alam mo siya, nakakalungkot yung bayan natin kasi puro pa mga adik, ano? Pero sabi nga ni Palangga kanina, there's always a day of reckoning. Kailan yung reckoning na yon, mga alpot? Hello, Mike Test. Hi. Hello. Hi, Gracia. 5672. Gracia. How are you, Gracia? Russia ng bayan. Okay, hello to you. Okay, nagbabalik tayo, no? So, ang ginawa, actually, nag-emote ako. Lumabas tayo today at ayan, nakabili na tayo ng breakfast natin. Yung maple bar. Zoro, how are you? Gurgurin mo nang dapat gurgurin. Gurgurin mo na, diba to Sir Zoro ang laban natin? Imagine mo, alam mo si Zoro, ang tagal ko nang kasama sa laban yan. Nung mga bangag supporter pa kami. Di ba? So what? Ngayon nagkakahamunan. Pag-usapan natin ang kaputang inahan na buhay natin sa Pilipinas dyan. Actually, gigil talaga ako sa mga demonyo. So, hi Sarah. Sarah Vina. Siyempre, hi to Inday Sarah. And Arlene, ayan si Arlene, no? Arlene Matsumura. So, ngayon, may hamon. Okay, naghamonan. Hinamon ni, diba ng hamon? Si Congressman Pulong Duterte kay John Vic Supot. Pero, again, ang bigat-bigat ng pinagdadaanan ng bayan natin. Dahil ngayon, nagkaroon ng nagkainitan na naman ang mga ulul na mga prosecutors para i-impeach si Inday Sara, yung mga NPA makakaliwa, si Kapuna na mukhang lalaking palaka, alam mo yun. Ano pa pwede gawin natin sa kanila kundi murahin, balahurain, dahil mga balahura sila, dahil sila ay nakakatanggap ng mali-maletang pera galing sa kaban ng bayan. So mga kababayan, ang unahin nating mga ibabalita sa inyo, ang tanungin ko nga muna kayo, mga palangga, are you happy ba sa buhay ninyo sa Pilipinas? Kung meron kayong pangarap, okay, magsulat kayo dyan, babasahin ko. Maybe you can join me later. Hazel Corpus, okay. Good evening to you. So, kayo ba ay masaya na namumuhay sa isang bayan na puro sindikato? Kasi sabi ko nga dumudugo ang aking puso para sa inyo. Yeah, I can't help it. Diba? Pinipilit ko lang na, pinipilit ko lang na intindihin kayo, na duwag ba kayo or what? Pero hindi Sabi nga na nag-comment kanina, na minsan nakakabwisit na rin talaga yung mga Pilipinong walang lakas ng loob, walang hindi marunong lumaban para sa katotohanan. Well, sabi nga nila, kapag hinahayaan mo, kaya nga lumaki ako ng lumalaban, nakikipagsapakan, at junggulan para sa I think it's okay to share. Nagkita kami ni Sister Sara Balabagan. Sister in Christ ko yan Si Sara, na kung saan, siguro naman alam niyo lahat kung anong naging nakaraan ni Sara Balabagan. At young age, sa kahirapan ng buhay, ay pumunta ng Middle East. Dahil siya ay maalindog nung panahon na yon, nung niyang kabataan, siya ay pinagtangkaang gahasain ng kanyang amo. Hanggang sa pinagtanggol niya yung kanyang sarili at ginorgor niya. At muntik na siyang mabitay nung panahon na yon. Just so happen na iligtas siya ng gobyerno nung panahong yaon. Okay? Hindi na ako mag-go into details, pero may tinanong ako sa kanya at lagi na rin tinatanong sa kanya. Sabi ko sa kanya, sister, kung ikaw babalikan mo yung panahon
na at that age, young, beautiful, di ba? Na nasa Middle East, na pinadala ka ng iyong pamilya para magtrabaho at makaahon sa buhay dahil marami silang magkakapatid. At dumating sa punto ng buhay mo, mangyari uli sa'yo. At this point, at this state of mind, sabi ko sa kanya, gagawin mo pa rin ba na gurgurin yung taong, yung taong yun dahil gagahasain ka? Okay? Ang sabi niya sa akin, yes, sis. Okay? Yes, sis, kasi kailangan, yun ang tama kong, yun ang dapat kong gawin. At yun ang naisip kong gawin para ipagtanggol yung sarili ko. At during that time, kaya nga hangang-hanga ako sa babaeng ito, that during that time, kahit na sinabi pa na ako ay bibitayin na, ang sinabi niya sa akin, na-interview ko siya in the past, di ba? For sure, nakita niyo, na parang, kahit na mamatay ako, parang ganon yung tema, kahit na bitayin ako, basta nagampanan kong ipagtanggol ang sarili ko. Di ba nakakaiyak yun? Na kasi hodang mabitay siya, muntik na siya, pero may plano ang Diyos sa kanya. Marami pa pala siyang misyon, di ba? Sa buhay niya. So, and now, she is at least happily married, na pinandigan ng taong, shout out kay Brother June, na nagmahal sa kanya. They have 2 kids, wonderful kids, smart, na-meet ko kahapon. Well, that was the other day. So, nakakatuwa na may sa kabila ng karimlan, ng dilubyo ng buhay mo from that situation na gagasain ka, gugurgurin ka, whatever, na ipagtanggol mo dahil naniniwala ka na yung panahon na yan ay yun ang pwede mong gawing yun lang ang pwede mong gawin, ipagtanggol mo yung sarili mo dahil alam mong mali ang ginawa sa'yo, nagagasain ka. Diba? Shout out sa asawa ni Jervil Luistro na sangkot sa panggagahasa. Sana nga lang ginorgor siya nung biktima niya, di ba? Para may laban naman yung biktima kasi I will do the same. Gugurgurin ko rin. So, eto yung sinasabi natin, fast forward, tapos tinanong niya ako, si Sara Balabagan, sabi niya, ikaw sis, kung babalikan mo ba nung time kasi Marcos, pareho kami, Marcos supporter ka, pinagsisihan mo ba yung pag-expose mo sa mga, sa mga kung ano man in-expose mo? Sabi ko, hindi ko pinagsisihan. Okay? Hindi ko pinagsisihan kasi nasa dugo na namin ang lumaban, ang pagiging palaban, hindi lang literal, physical, kundi palaban para sa buhay mo. Sa buhay ko, buhay mo, buhay ng pamilya mo. Kasi kung pipilit, kung paulit-ulitin kayong bigyan ng ayudang maliliit na barya, okay, at bangag-bangag kayo, then you will be forever like that. Kaya ako, hindi ko pinagsisihan, may kumpara lang natin sa mga sitwasyon, na tinumba ko ang mga bangag sa pamamagitan ng bunganga ko. Actually, they are tumba na. Sa katotohanan, dahil nakita nyo na, tanga lang talaga ang mga pinklawan, ang mga addictus, ang mga not really tanga. Sa Kim Greedy kasi nakatanggap sila ng maleta. Alright? Now, kung hindi nyo lalabanan ng mga bangag, then, kailangan ko ng matamis kasi naiinis ako. I need to kainin ng mga putang ina. Kung pwede ko lang silang kainin ng buo, kinain ko na. Right? Now, bulan tayo sa topic natin. Recently, may expose si Pulong Duterte na according to kanyang puting ahas, okay? May post si Kung Pulong. Anong sabi niya? A highly reliable source informed me that the ICC arrest warrants against Senator Bongo and 2 former police officers have already been issued. Wala na ba talagang katapusan ang administrasyong ito sa paggamit sa ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Wala ba talaga kayong awa o hiya sa pinaggagawa ninyo? Huwag gamitin ang mga ahensya ng gobyerno sa pagsupil at pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika
para lang sa pagtakpan ang mas malaking issue ng pagnanakaw at kabanambayan. Kung Pulong, I will lecture you. I will lecture you. Okay? Wala na. Okay? Alam mo kung bakit? Dahil yung mga kaalyado sana ninyo na nakinabang sa tatay mo, na nanindigan para baguhin ang Pilipinas, ayun, pinabayaan kayo. Lecturean ko kayo, dalawa ni Inday Sara. Kasama si Baste, di ba? Hagupitin nyo na yung mga alpot sa paligid ninyo. Hagupitin nyo na yung mga walang utang na loob na, na akala ninyo para sa bayan. Hagupitin nyo na lahat. Huwag kayo masyadong mabait. Bait-baitan. Tapos mamaya, lulukohin na naman tayo ng mga alpot na pakana ng mga demonyo. Kaya tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Okay? Wala, so far, ang taong bayan, ano nangyayari? Kawawang-kawawa. Nakita na natin, kung Pulong na ginagamit lahat, ako ang unang biktima. Then si PRRD, then kayo, then si Inday Sara. Because of this impeachment now. Dahil demonyo at bangag ang presidente. Huwag na kayong magbait-baitan dyan sa mga demonyong nakapaligid sa inyo. Kasi mauulit at maulit yung mga traidor. Kaya dapat pag nakakita kayo ng alpot at traidor, tapyasin nyo na ganunin nyo na kaagad sa hanay ninyo. Meaning itapon nyo na. Kasi it's gonna be fucking the same. Kung napapaligiran kayo ng mga taong, ngayon, mandaming dumidikit, Duterte. By this time, Congressman Pulong, tapyasin nyo na yung mga dapat yung tapyasin. Ngayon pa lang yung mga dumidikit sa iba ngayon sa inyo, they're there, vocally they said na kaya sila sumusuporta for appointment. Hindi ganyan ng pakikipaglaban ko sa inyo at sa taong bayan. Never ako nag-ask ng appointment. Your father's administration even offered. Diba? Alam nyo yan. Pero hindi ko yun. Hindi ko kinuha yun dahil unang-una, hindi ako qualified. Pwede ako maging qualified kung gusto ko. I have a choice to stay there, right? Number 2, hindi yan ang intention ko. Plus, please, walang mangyayari sa laban natin, ang tapang-tapang natin lahat dito, tapos yung mga alpot at mga demonyong nanluloko o naggagamit sa pangalan Duterte ay what? Hayaan na lang natin sila dyan mamayagpag. Tanggalin mo yan kasi itong gobyernong ito, gobyernong bangag, gobyernong ulol talaga to mga to. So mag-ingat kayo dahil, oh my God. Kasi naawa ako sa family Duterte, no? Naawa ako kasi ginagamit silang commodities, ginagamit sila para pagkakitaan, ginagamit sila lahat. Si PRRD, ayan, yung mga putang ina mga politiko, dikit dito, dikit doon. Pero pagdating sa final na laban, wala naman. Yes, Beethoven Crasco Palanga, how are you? Rebecca Ogata, how are you? So wala naman, puro lang Duterte, wala namang laban na ginagawa. Diba? Yun ang gusto kong mangyayari sa'yo, Congressman Pulong. Mag-ingat kayo. Sabi pa niya, halos tanan ng ahensya ng gobyerno ginagamit na halos lahat ng lahat ng ahensya ng administration ay ginagamit na nitong bangag administration from ombudsman hanggang sa judiciary, tatagalogin ko na lang. Okay? Dahil dito sa pinapatahimik ng bangag o Marcos administration. Sabi niya sa lahat ng opisyal ngayon, nagpakabutaog, napakapagbungol, nagpapakabingi-bingihan o bingi-bingi bulag kayo, sabi niya. Hindi na pera ang taong bayan ang ninanakaw pati kinabukasan. Ang ating mga anak at apo ay nalalagay na sa alanganin. Hanggang kailan ba tayo bulag, bingi sa nangyayari ito sa bayan? I was the one. Diba, naalala niyo yun? Zoro, Rebecca, ang sinasabi ko, kailan mo kayo magigising? Diba? August pa lang. Sabi ko, ang babaeng haas! Hoy, mga Pilipino, gising! Uubusin tayo, PRRD, mga kaalyado ni PRRD, shout out sa inyo. I fucking said that all my fucking life dito sa social media. Every minute, every second, every hour, every day, every month, every year. Putang ina, kahit balikan nyo yung vlog ko, puro bangag. Goy, magising kayo. But look at you now. Look at you. Lahat kayo.
Sabi ko nga kanina, manindigan. Lahat ng ano ginagamit na. Sabi ni Pulong, na 18.89 trillion na utang sa Pilipinas ug dako pakini hindi na pera ng taong bayan ang ninanakaw pati kinabukasan ng ating mga anak apo na naglalagay sa alanganin hanggang kailan ba tayo magpapakabulag bingi da. Sabi gano'n, wag sa katauhan ayaw ninyo tuguti sa mga sa katauhan sa mga taong bayan wag ninyong tuguti o mga mahimong wag ninyong hayaan, okay? Matimong himan sa what was himan? Sa politika ang hustisya. Okay, yeah. Ang batas, kinahanglan patas. Ang batas ay kailangan patas. Okay. I've been shouting my whole life. Dito sa ating, parang ano, no? Dito sa ating vlog, everyday. Diba, naglalawit na yung mga related ko na para sa kanabukasan ninyo. Yung mga magnanakaw, in-expose ko na nung panahon pa ni Bangag, nung siya ay sa agriculture, yung paghahakot ng pera mula sa, yung pag-extort mula sa BIR, pag-extort ng pera sa Bureau of Customs, sa lahat. Sabi ni Biscofcho, kalma lang Maharlika, yung day of reckoning darating din. O nga eh. Kailangan ko kumagat ha. Inis ako eh. Ito, may ako nagkaroon ng tamulmul eh. Tama talaga, sabi ni Ren. Tama talaga. Pumuti na nga yung buhok natin eh. Okay? Pati Juljul sa kipay nyo, lahat pumuti na. Nandun pa rin kayo. PCSO, sabi ni Justin. Now, dahil sinabi ni Congressman Pulong na meron na siyang report na aarestuhin, okay, si Senator Bongo, ganito lang kasi yan. Nagsalta ngayon, si John Vic Remulla, na baka daw sabog. Sabi niya, nung tinanong si John Vic Remulla support na fake news na ulul, sabi niya kay Pulong, baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikitang ganon, yung about sa warrant of arrest. Diba napakasinungaling nitong puta. Ito mo John Vic, mauuto din yung boto mo. Alam, pinagdadasal ko na may demonyo kang kaaway na ut doon ang boto mo tas ipakain sa'yo. Yeah. Demonyo eh. Diba? Sana meron kang kaaway dyan, nagigil sa'yo na may kakayahan, ut doon ang boto mo tapos chup-chupin mo yung sarili mong boto. Gusto niya ba yan? Gusto niya ba yan? Ngayon, sabi ni Congressman Pulong, ako pa talagang sinabihan mong hay at sabog o baka naman nagkamali ka lang nang tinutumbo ka at gusto mo talagang sabihin na iyong mga nasa Malacanang? Exactly. John Vic, okay? Alam naman natin, okay, na adik. Okay, baka nga ikaw adik ka rin dahil yung pamangkin mo, di ba, nahuling nagpuslit ng kush, ng pang-addictus. Lahat, alam mo siya, nakakalungkot yung bayan natin kasi puro pa mga adik, ano? Pero sabi nga ni Palangga kanina, there's always a day of reckoning. Kailan yung reckoning na yun, mga alpot? Mga alpot! Mga demonyong mga bangag! Oh, sumagot na naman si Congressman Pulong. Sabi niya, ako pala talaga sinabi mong hay at sabog ha. Kung gusto mo talagang malaman kung sino ang hay at sino ang sabog, simple lang naman. Ang solusyon, magpa-hair follicle test tayo. Sama mo na ang boss mo at asawa at anak niya para sa isang testing na lang. Tapos ang usapan. Pero baka ibang sabog din ang tinutumbok mo John Vic. Baka yung sabog sa kapangyarihan, sabog sa korupsyon, sabog sa kayabangan, o sabog sa pagtuo na ang katauhan, dili na kahibalo mo tanaw kung kinsa ang nagtatrabaho, kung kinsa ang nagpapapugi lang sa kamera. Kaya bago ka muling mamigay ng bansag na hay at sabog, baka mas mabuting tumingin ka muna sa salamin. Exactly. Okay? Alam natin, okay, ba't ganun? Ba't may pinindot ako? Sorry may napindot ako doon kung Pulong sa ano mo. I don't know kung ano napindot ko. Para sabi unhelpful. Ano yun? Okay. Now what? What? Naghahamunan? Alam naman natin, Diyos ko po, na-addict ang gobyerno, nag-addict ang bangag na ito.
Hoy, John Vic Supot, kamusta na yung nararatrat mong pukido? 'Di ba pareho pa kayo, nakaalo-alo kayo ng outfit ha? Galing ba yan sa Kabanang Bayan? Ha? Yung kipay na kinalaltari mo, pukido. Alam mo, malungkot ang bayan natin, Palangga. Lahat na halos ng sinasabi ko dito, paulit-ulit na lang para na ako maikolalya. Okay? Yung mga namumuno sa inyo, sky is the limit kapag ano sila, lumapa sila ng bilat. Gamit ang pera ng bayan. Tapos ngayon, patatahimikin kayo, tatakutin kayo, di ba? Tatakutin kayo, wag na kayo magsalita. Na itutumba natin ang mga Duterte para wala na maging strong candidate. Di ba? So yan ang ginagawa sa inyo. So recently, nagkagulo na naman dyan sa pre-trial conference dito sa impeachment ni Inday Sara. Yung nagkainitan daw, according sa report, nagkainitan yung mga abogado ni Inday at yung mga maleta prosecution team. Okay? Nagkaroon sila ng pagtatalo dahil nga dito sa darating na, ano ba date na ngayon? 18 na pala ngayon. O, di ba? 18 na. June 25. Hanggang June 25, binibigyan sila ng palugit up to June 25 to submit their brief. Okay? Yung kanilang tawag dito, yung kanilang mga sagot, okay, or pre-trial brief, yung mga sagot sa bawat kampo. So ngayon, ayon sa report, mga kababayan, ito daw yung sekretary ng Senado na si Bantog ay pinatigil yung kanilang closed door proceedings. Dahil baka, muntik na silang magsuntukan siguro, nagkaangasan, nagkaletse-letse, kasi nga maaangas yung mga maleta prosecution team dahil alam nila na sila ay bataan, utusan ni Liza Tanas. Sila po ay bayad ang kanilang mga pagkatao. Bayad ninyo kasi nga yun ang gusto ni Liza Tanas, ni Bangag Jr. na ma-impeach si Inday Sara. Para sila ay magwagi, sila ay hindi na makaalis hindi na sila aalis sa pwesto, patuloy nilang magnanakaw katulad nung tatay ni Bangag. Right? So nagkaroon ng kaguluhan ng komosyon between the defense and the prosecution sa katauhan ni Kapuna na mukhang lalaking palaka between Sheila Sison na magaling batang abogado. Okay? So ngayon, kaya tumigil mga kababayan. Tapos, nung tinanong ng media si Kapunang palaka, okay, kaya daw mainit ang ulo niya kasi may period siya. Gaga! Kailan ba kailan ba nireregla ang lalaking palaka? Tuyot ka na. Mukha ka ngang kinapon yung itsura mo. Right? Oh. So ngayon, ang mga sinasabi ng mga hayop, nag-away-away sila kaya na-suspend. So ngayon, pansamantalang itinigil. So ang nangyari ngayon, nagsasalta ang mga prosecution. Akala ko ba, matapang si Sara Duterte. Bakit hindi siya umarap dito? Bakit hindi siya pumunta dito? Di ba nangahamon nga siya na bloodbath, chuchu-chuchu, sabi ng mga ulaga. Dahil gusto nila makita daw si Inday Sara doon. Mga kababayan, magmukbang ng vlog natin, buwisit. Yung mga kayo lumalaban Di ba? Ngayon, ang question dito, nandoon yung mga abogado ni Sara. Okay? Nandoon, hindi lahat ng pagpresenta sa korte, sa korte, tulad niyan, sa Senado, para sa pre-trial brief nila, na kailangan nandoon si Inday Sara. Yes, so nila, bagong kapon, si Kapunan, oo nga, kinapon yung bilat niya. Parang kinapon. Tama? Mga kababayan, itong mga ulaga, senators, prosecutors, na gustong i-impeach si Inday Sara, halata mo na nakatanggap talaga ng maleta. Ginagaslight nila yung tao, niloloko nila yung tao, na bakit wala si Sara dito? Simple lang naman sasagutin niya yung tanong. Simple lang naman, mga ulagang, mga bobong, mga NPA, yung mga nasalita, mga NPA rebuilding, mga kaliwa. Diba? Simple lang. May abogado siya na matalino,
na di hamak na abogado kaysa sa inyong mga walang alam sa batas. Alam ninyo mga kababayan na hindi porket nagkakaso-kaso, kinasuhan ka ng impeachment, whatever case sa mundong ito, dapat ang inaakusahan ay lagi nandoon. As long ay may representante ka, doon yung a lawyer mo, then that's okay. Kung hindi naman nire-require ng personal appearance. Okay? So yan mga kababayan, ginagago kayo na sinasabi nila na duwag si Sara kasi nga hindi humaharap. Bobo! Utang ina ninyo na mga ulagang senators o ulagang prosecutors na binayaran ni Marcos Jr. O sige, hamunin ko nga kayo. Sige. Kung matatapang kayo. Di ba? Kasi matatapang kayong putang ina kayo dahil hawak nyo yung mga bayaran dyan sa Senado. Hawak nyo kayo, lahat kayo nakatanggap ng maleta. Hamunin ko kayo kung matapang kayo. Kasi hindi naman kayo matapang. Mga duwag kayo, nagtatago nga kayo dyan sa kapangyarihan sa pagbali ng konstitusyon. Yun ang gusto nilang ipalabas sa inyo, mga kababayan. Hindi kailangan ni Sara pumunta doon. Ako may mga kaso ako, di ba, kinasuhan nila ako. Hindi lahat, tuwing, tuwing magkaroon ng, ng enkwentro, okay? Ng meeting between two parties, hindi ka lahat nadodoon ka. Kaya kami minsan tatanungin ko yung abogado ko, do I need to be there with my alindog? No, you don't need it. But if you can, you can if you want, sabi ganun sa akin. So hindi lahat ng oras. Kaya binababoy kayo, ginagago kayo ng mga putang ina na naduduwag si Sara, hindi pumunta. Hindi yan totoo. Ando doon po yung lawyers ni Inday Sara. May mga abogado na nagpresenta sa kanya. Hindi sasayangin ni Sara Duterte yung time niya paharapin yung mga NPA rebelde. Pero huwag kayong mag-alala. One day haharapin din kayo. Diba? Sana nga yung mga totoong mga NPA, may mga NPA kasi na yun, na-indoktrinahan lang, pero talagang totoong may pinaglalaban. Sana doon yung mga buto ng mga hayop na yan, tapos ipachup-chup sa kanila para makaganti mo ng taong bayan. At wasakin nyo yung mga bilat nila. Ibenta nyo ng per kilo dyan sa kanto. Right? Hayop na to. Alam mo, kawawa Pilipinas, no? Yang pangyayari ngayon, mga kababayan, ulitin natin pang-aagaw sa presidency ni Alan Cayetano, hindi nila tinigilan, hanggat tinakot si Villanueva, si Escudero, natakot ang mga ulaga, it all boils down sa maletang perang ninakaw nila. It all boils down sa impeachment, sinuspend si Jinggoy. Di ba? At ngayon, pinapalabas sila na hindi pwede makasali si Jinggoy kasi wala. Si Senator Estrada, si Senator Bato, dahil wala, nilalabag pa rin nila yung Constitution. Diba? Kasi gusto nila maging 22 na lang kasi gusto nilang ma-recruit, takutin itong mga bilyar, lahat. Ilan na sila ngayon? 13. They need 3. They need 3 people para magkaroon sila ng 16 to impeach Sara. So kung nakita na natin na bumaliktad na si Kilay, bumaliktad na si Joel Villanueva, so they need 3 more. Sa tingin nyo sino? So ang sabi, yung Camille Villar, nagsalita na talagang mukhang may paninindigan. We don't know the brother. Diba? Pwede silang maghiwalay. Sa tingin nyo sino? Ngayon, si Senator Bongo. Sa tingin nyo ba, babalikan si Senator Bongo? Although may sinabi si Senator Bongo recently na kahit mananatili siya sa minority, kahit mag-isa na lang siya. And that's good to know, Senator Bongo. But the question is, very complicated. What's that? No, not complicated is the word. Hindi ko maisip yung word. Hindi ko maisip yung word. Putang na memory gap. Very crucial. Okay? Very crucial now, itong stage na to, ng impeachment kasi pwede talagang may bumaliktad ngayon. Kasi mga palangga, ang eksena, aarestuhin. Si Senator Bato, mabaliktad ba? I don't think so. Si Senator Bongo? I don't think so to. Pero, they're human being. Maaaring takot. Kung magiging takot si Senator Bongo katulad ni Kilay, at saka katulad ni sino yung isa? Ni JIL,
pwede siyang bumaliktad. Para hindi siya mapunta sa ICC. So, ang magiging ending yan ngayon, ano ba pinag-usapan natin? Tatlo. Legarda at anyone sa Villar daw. So, they need 3, di ba? 3 people para maging 16 sila. So, I hope si Senator Bongo nagsalta na siya na kahit mag-isa lang siya, hindi siya babaliktad. So, what if kung tatargetin siya? Katulad ginagawa kay Senator Bato, edi magtago ka rin, Senator Bongo. Huwag ka lang bumaliktad. Minsan may mga nababasa ako, huwag kang babaliktad. Okay? Nakakahiya naman yun, di ba? Nang babaliktad siya. Siya yung lumaki sa kay PRRD. I don't think so. Right? So they need 3 to impeach Inday Sara. So, ngayon nagwagi sila para pagtakpan yung mga blue ribbon hearing na yan. Pero hindi naman sila nagwagi. Kasi nalaman ng taong bayan eh. Nagsalita na ang mga ang mga sundalo. Ang inaantay na lang natin time para maglabas ang tao. Wala na po kasing wala nang patutunguhan ng bayan ninyo. Kahit anong daldal ko dito. Kahit anong pakinig nyo sa Senado, butang ina, ito may bagong bills. Sabihin nila, may bagong bills, waling-waling. Di ba? Waling-waling, mga sinungaling. Kahit nasabihin pa na ganito, ganyan, mayroon tayong sinusulong natin ang ekonomiya ng bansa, it's all fucking bullshit. Okay? Baka daw si Amy din, sabi ni Blue Magic ang bumaliktad. Kanya fucking believe that kung babaliktad si Amy, no? Tapos boboto sa against kay Inday Sara. Eh di, all throughout, tama na naman si Maharlika. Di ba? Pero wag natin pangunahan. Tignan natin. Mali mo, bigla kayong umalsa. Bigla kayong manindigan at tanggalin yung si Bangag. Oh. Di wala na tayong problema. Malay nyo, tumayo ang mga buto ng mga sundalo. At manindigan at tagpasin ang buto ni Susubels. Only God knows, sabi ni Cons. Panginoon, Diyos man lang ang pag-asa natin. Exactly. And you people, dahil nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Right? Wala nang patutungan ng lahat ito pinag-usapan natin to, interconnected. Corroborated. Lahat. Ekonomiya, pagnanakaw nila. Pag-usapan natin ang delubyo, sakuna. Papasok na naman tayo sa mga senador na magnanakaw. Bakit? Ninakaw nila ang kaban ng bayan. You talk about education. Bakit ang mga kabataan natin? Mahina ang mga kukote. Alright? Kasi ngayon ay, mga bata nasa internet. Actually, kung ako lang ang masusunod, kung ako magkakaroon ng batas, tama ba? If I have the power, hindi ko hayaan magkaroon ng maraming panahon ang mga bata sa internet. Ang dami ng mga bata na nasisiraan ng ulo dahil sa internet na yan. Dapat 18 years below. Nakatutok sila sa kanilang pag-aaral, mga extracurricular activities, mga programa sa school. Pero tignan mo yung basketball player. Mukhang may foul play. I'll talk about that later. Kasi meron yung connection sa mga matatandang sumusupsop ng buto. O puta, ngayon na lahat na ng topic natin, may mga sumusupsop ng buto. Totoo ha. Itong mga estudyante, mga basketball player, may anggulo ng mga sumusop, may mga inaano sila, may namaltrato ba tawag doon? Minumolest siya sa ngalan ng fame. I'll talk about that later. Okay? Not today. Maybe tomorrow or the next day. Tama sana maggising na ang AFP-PNP, sabi ni Robert. Diba Robert Mendoza? Yun ang duda ko. Ano ang duda mo, Vance? Sige nga, pag-usapan na, anong duda mo? Akyat ka dito. Gusto mo umakyat? Pakyatin ko kayo. Tangina. Tangina mga bangag, pakyatin ko kayo. Sige. Para kailangan ko ng kausap ngayon kasi nabuvisit ako sa mga potang ina dyan sa Senado. Gusto ko silang bitayin lahat. Napansin niyo ba? I'm so fucking gigil sa mga hayop na yan. Akyat, dali. Mag-usap tayo. Dali. Akyat! Palangging! So, akyat ka. Nakagigil, di ba? Kawawa naman kasi talaga kayo eh.
na. It's all about mga palagay yung utang natin na sinasabi ni Pulong 18.9 trillion. Sabi ko sa'yo, utang tayo ng utang. Utang tayo ng 5 trillion. Okay, nanakawin nila. Tapos, ang gagawin, babayaran lang yung interest. Babayaran lang yung interest. Ano mangyayari? Yung principal ninakaw na. Tingnan natin kung ano mga balita dito. Ayan, may nag-send sa atin. Balitang katakataka. Wait. Oh, ano ito mga balita? Trillanes Madriaga, inilista ni Sara na testigo ng impeachment. Oh, ito mo. Inilista ni Vice President Sara Duterte ang mga taong nag-aakusa sa kanya na si Trillanes Madriaga bilang kanyang mga testigo sa nalalapit na pagdaraos ng impeachment. Okay? Ang pagsasama kala Trillanes at Madriaga ay nakasaad sa pre-trial brief na isinumiti ng kanyang defense panel sa Senate Impeachment Court noong June 15. Oh, patay kayo ngayon dyan. Kasama na kayo ngayon. Okay? Si Trillanes at saka si Madriaga as witness. Ano kaya magiging plot twist nito? Nakasaad din sa naturang pre-trial brief nang sinabi ng Vice President na ang layunin ng pagtatalaga ng mga testigo kabilang sina Trillanes at Madriaga ay upang pabulaanan ang mga alegasyon laban kay VP para sa impeachment at ipakita na ang mga naturang mga alegasyon ay mere conclusions lamang ng law and fact. Pwede talaga silang pigain doon. Kasi nagsasalta sila eh. Meaning, nagsalta-salta sila doon, itong si Madriaga with script, they're willing to testify kung ano yung mga nalalaman nila. But doon natin mawaway ang kanilang mga kasinungalingan. Oh, sabi nga dito, since the burden of proof never shift, it is an incumbent upon the prosecution to prove their allegations in the articles of impeachment. Alam nyo, di ba ako may kaso din ako? Okay? So yung mga kalaban ko, wala pa kami sa trial. Okay? Pag dumating kami sa trial, akala kasi ng mga ito, like sa case ko, no? Akala nila ako lang yung tatanungin kung ano yung nalalaman ko. Kasi hindi naisip ni Lisa Tanas ni Bangag na makakaabot kami sa trial. Akala nila, pag tinakot nila ako, mag-default, takot na, wala akong panglaban. Yun ang gusto na, hindi nila alam na lumalaban ako. So, hindi pwedeng one way lang ang batas, ang investigation. Nakita nyo? Yung mga inaakusan nila sa akin, na kasi sinabi ko na ganito, ganyan, ganon. Akala nila, ang tanong, nagtatapos lang sa akin. Pero yung sinasabi nila, katulad ng mga scammers, na kesyo, nawalan sila ng kabuhayan dahil sa bunganga ko, you cannot just say na wala ka ng pera dahil sa bunganga ko, nasira ang reputasyon mo. Kung sirang-sira na, mga putang inang mga kawatang reputasyon. Sa korte, alam nyo yan, na halong katin ng korte. Paano mo nasabing na nawalan ka ng kabuhayan, nasira ka, ganun? Magpapaliwanag ka, kukuha ka ng mga testigo and everything. Diba? So, mga kababayan, ito yung maganda ang burden of proof sa kanila, sila yung nag-aakusa eh. It's the same thing sa kaso ko, sinasabi nila, Marley ka na yan, sinira yung kabuhayan. O sige nga, halongkatin natin ang records. Kung ano yung sinasabi mong pukin ng inakang hayop kang, scammer ka, o demonyo ka, kung ano yung nasira. Akala nila kasi, madidefault yung case against me. Akala nila natakot ako, panalo na sila. Hindi na na-anticipate, I'm fucking ahead of the game. And you have to, what? Fight kapag nasa tama. Dito sa kay Inday Sara, pagagaling yung kanyang mga abogado. See that? See the plot twist? You have to have great minds sa tabi mo. And I'm so happy na matatalino yung mga abogado ni Inday Sara. Ano pa sabi? Itong putang ng balita ng PNP ito. Pinaghigpitan seguridad sa mga school na buong bansa dahil ito, ano ba to? Tangina, katakot naman itong balita na ito. Okay? Ano sabi? PNP, pinaghigpitan seguridad sa mga school
O June 18 na nanawagan ang PNP sa mga paaralan sa buong bansa na paghigpitan ang pagpapatupad ng kanilang mga security measures upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ulol! PNP, putang ina kayo. Lumusob nga kayo sa sa Senate para mangbang-bang kayong mga hayop kayo, tapos you talk about protektahan ang mga estudyante sa bawat eskwelahan. Wala na pong ligtas sa Pilipinas. Wala nang ligtas sa bansa nyo. Ang panawagan ay ginawa ni CPNP Melencio Nartates kasunod ng insidente ng pananaksak ng isang grade 8 student sa 7 grade 5. What? Grade 8 student sa 7 grade 5 student? Sa Bethel Academy General Trias, Cavite. Ayan, bayan ng mga supot. Katulad ni John Vic. Labis na ikinababahala ni Nartates ang insidente at binigyang diin na dapat manatiling ligtas ang paaralan bilang lugar ng pagkatuto at paghubog. Serious? Dahil walang takot. Okay? Walang takot ang mga bata ngayon dahil alam nila baka nag-adik yung bata. Sita, kawawa naman yung mga sinaksak. Wala pong safe na sa Pilipinas. Tingnan mo mga grade 8 student. Okay, basahin natin to. High blood ako ngayon. Hindi man ako high blood. 120/80 lang naman ako. Yes! Kakain mo na si Palangga para merong energy. Tinawag ito, in connection. Ito na nga sinabi ko ito. Itong NPA-aligned senator. Tinawag ni House Impeachment Trials spokesperson at Kabataan Party List, okay, Sara Duterte sa kanyang impeachment case dahil kung umano ito sa substance at hindi idinirekang sinagot ang mga pangunahing allegation sa kanya. Ito na yung sinabi ko. Ayon kay ko, nabiguan depensa na magbigay ng malinaw na paliwanag hinggil umano sa isang paggamit. Bullshit, di na kita babasahin, ulul, pangit. Di ba? Ba't ka babasahin itong tang-inang to? Alam ka naman na rebelding makakaliwang grupo yung mga yan. Depression, sanhi ng pananaksak sa 7. Oh, I don't want to talk about that. But you should fight. Diba? Mag-fight naman kayo para sa kinabukasan yung mga Palangga. Pagdating ng June, hindi ka na alabang na lang natin yung impeachment. Pero alam naman natin na nasa panig ng mga demonyo ngayon ang mga maleta kongresista. DPWH Chief Dizon dismayado sa mabagal na flood control project sa UP-PGH. Ulul, Dizon, putang ina mo ka maletagang. Maletagang. Wala lahat. Wala na nga saysay kasi ayaw niyong lumaban para sa katotohanan. Anong gagawin ko? Busa ko ng kape, mga ulo ng mga putang ina nila. Trillanes inigiit na wala pang ICC warrant versus Senator Bongo. Di ba ganun din dati yung sinabi nila? Hindi na tayo maniniwala sa mga hayop na to. Ateneo students maglalakad protesta sa pagkasawi ni Batarbonia. Di ba may mga umatras na mga Ateneo recruits, mga ni-recruit nila dahil sa nangyaring kaguluhan? Hindi ko man napag-usapan si Batarbonia ngayon kasi meron akong alam na issue dyan ng angulo dyan ng mga matatanda na ginagamit itong mga kabataan. Okay? Kasi itong matandang ito, nasa likod daw ng organization, non-profit Chuchu, hinahunting yung mga batang basketballista. Namimili siya ng batang mga basketballista na bigyan ng pera and everything para, para chup-chupin ang mga joto. Ay, nako. Anyway, ano ba? Trillanes ICC warrant of arrest. Yan pa rin, Pinasa ng kapangyarihan na diktan, ang ICC, wala to lahat, mga putang ina. Tsaka na yung mga hayop na yan. Totoo bang hinahanap ng judge ng ICC ang papel na galing sa Philippine Court? Wala si tatay. Bara nabasa ko nga kay Sas yan. Okay? Nakita ko kanina. I don't know. Hindi ako makapag-comment. Hindi ko pa nakausap si Harry Roque. Tingnan natin, mag-phone a friend tayo. Okay, tingnan natin mag-phone a friend tayo.
How are you? Mhm. Wala pa. Usually, in-update ako ni Spokes kung anong mangyayari. Alright. Okay. Ayan, si Vance Vlog, palangga, akyat na kami. Umakyat kayo at mag-riot tayo dito. Umakyat kayo, ayan, umakyat. Si Channel 167, pero meron ako disclaimer ha. Hindi natin pag-uusapan yung kaguluhan ninyo ha. Pag-uusapan natin about politics. Alright, may disclaimer ako. Let's talk about tungkol sa issue ng buhay. Alright, ayan to si Channel 167. Ayan na. Hello, Channel 167. Nelson, how are you? Eto, buhay na buhay. Magandang gabi sa ating lahat. Ay, magandang umaga sa inyo dyan sa kabilang panig ng mundo. Okay, kamusta? Anong mga nasagap niyong balita mula dyan sa ground? O, di ba, kunyari? Oo. Ano nasagap yung balita dyan? Dito, obviously, yung panggigipit no, sa mga senador, nandiyan dyan yung done deal na nga, si Senator Marcoleta, meron ng warrant. At May sabi warrant daw siya? Pangalan ko, may warrant si Senator Marcoleta. Oh my God, ba't di ko nabasa yan? Sa bumulong, may bumulong eh. Alam niyo naman, may bumulong sa'yo. Okay. Yung tenga ko, makati talaga kahit kailan. May bumubulong. Parang nabasa ko nga kanina yun, ano? Grabe talaga. Tignan mo yung mga bangag, mga kababayan, Talagang grabe, ano? So, I hope not. So, ano sabi ng bumulong sa'yo? Ano ba yan? Ahas ba yung bumulong sa'yo? Hindi, dagang nagmula sa lungga ng mga dinadaga. Oh my God. Kala nyo kayo lang yung may di ba? Anong sabi ng mga grupo natin dyan, ng mga EDSA family natin? Ang ating AFG. Ang ating AFG. Yung pinagyayabang natin na EFG number 5, no? Usually yan, pag may ganap sa ground, nandiyan yan, always present, kahit na hinihingal at pagod na pagod. Pero, ayun nga, expectation kasi, no, lalabas na sana yung mga tao, kaya lang, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng aberya, parang yung events place ata doon sa Ortigas, EDSA Ortigas, no, events place, parang ginawa ng paraan, kaya nagka-problema, and medyo late na nga nakarating yung mga senador. Kinagabihan pala nun, again, done deal na rin pala na nakatawid na pala yung si Judas Villanueva, nakatawid na pala sa kabilang Pampang. Pero may mga nag-rally pa rin ba dyan? Saan po? Sa Senado? Oo, meron. Nagsiuwian na po sa Senado. Nagsiuwian. Si Vance Vlog, ba't nawala ka? Mag-off cam lang ako. Naiya ako. No. Walang mag-off cam sa pamilyang ito. Magpakita ka. Okay, magpakita ka. Walang mag-off cam sa pamilyang ito. Hindi pa nga ako nakapag-dryer. Kamusta ka na? Okay lang. Kamusta ka na dyan, palangga? Okay lang. Tagal mo pumunta dito. Lapit na. Huwag ka maingay. Wala nakakanig sa atin. Tayong dalawa lang. Huwag ka maingay. Okay. Hello, palangga. ano Hindi, balita nakausap dyan ko sa kasi inyo? yung kapatid ko kahapon. Nakausap ko yung kapatid ko. Yun Ano pala daw? si Rene. Doon pala siya nag-high school doon sa amin, sa lugar namin. Bali varsity siya doon. Tapos lumipat siya ng kinuha siya ng Ateneo. Mabait daw na bata. Kalaro ng mga pamangkin ko sa basketball. May bisita tayo muna bago ang mga eksena. Si Yumi na nagmamaganda rin. Baka naka-executive tayo ha. Anong balita dyan? Ako Anong balita Yumi? Japanese gown Mag-aangkas na ka ba para sa bayan? Oo, Mother, kasi yun yung kaninang hinahalhal ko na bakit kailangan iisang tabi nitong si Wengay yung sa BRC hearing. Well, in fact, lahat ng kaguluhan iyon ang inilalaban sa natin ng almost ilang linggo. Tapos nung siya na ang nakaupo, ang ibinida niya yung pagpapaganda ng Senado. Nakaka-disappoint at impeachment ang priority nila. Wow. At meron na tayong National Orchids. National Orchids. Vance Vlog, anong masasabi mo sa waling-waling? Sige, tanungin ko nga kayo. Ano masasabi mo si Vance alam muna? niyo
yung waling-waling kasi, yung pamilya namin, gumagawa sila nag-ano sila ng baby na waling-waling noong unang panahon. Tapos, yun ang negosyo talaga namin doon sa Davao. Tapos, marang, mga prutas, ganyan. Aha. Ngayon, nag-boom siya. Tapos, parang nawala na yung boom niya. Parang pinagbawal na ilabas sa Davao. Pero nakapagdala ako sa Maynila ng mga waling-waling. Talaga? Mm. Wow. So, yan ngayon. Yan pambansang bulaklak nyo na, waling-waling. Yan ang achievement nila, no? Nung nakaraan, the First day. moment. Diba? Yesterday, no? Oo. The moment na tinake over nila yung presidency, I mean, yung majority sa Senate. Ang gusto ko malaman, Vance Vlog muna, ano ba ang reaction ng mga Pilipino dyan sa Japan? Ano sila dito kasi iba kasi dito yung pag solid Sara, tapos pag Filipino community, walang color. Ganun dito. Pag Separated. solid Sara. So, pag yung naalala niyo yung Japanese na taga yun saan yun, Nelson? United Nation Hoy, ba yun? dali lang, Vance Vlog. Hoy, mga yawa, gusto nyo umakyat? O, sige, mag-away tayo dito. Mag-away tayo, umakyat kayo lahat dito. Mag-aaway tayo para sa bayan. Okay? I don't wanna talk about your issue. Okay, Vance Vlog. Yung grupo ni Tatay Digong, yung talaga solid Tatay Digong, yung RPDU. Yun yung grupo ni Tatay na ngayon sila nag-aano kay Inday BP. Kaya nga pumunta ko ng Tokyo. Kaya nagkapa-picture ako kay BP. Char. Ipakita ko sa iyo yung ipakita ko sa iyo yung yung sige, hanapin. Mama, pinapakita, Yumi. yung picture. Ano reaction ng mga tao dyan sa Bataan? Alam ko, active na active kayo dyan. Ayan Saan? Ano yan? Si Sa Inday. Okay. Wow, ito yung grupo na Solid Duterte. So tuloy-tuloy pa rin dyan. Tuloy-tuloy lang kayo dyan kasi who Oo. knows, magkakaroon tayo ng mga dramatization dyan. Di ikaw ang bida dyan. Marami silang bida. Muna. Marami sila mga taga Davao kasi mga tao dito kadalasan. Oo. Teka muna, anong oras ba dyan muna sa Pilipinas? Ba't gising na gising pa itong si Yumi at saka si Nelson? Kagagali na mag-live din Katapos lang namin mag-live Medyo kumukulo-kulo pa yung dugo namin. Wag niyo pag-usapan mga kumukulong dugo niyo dito dahil bubusan kayo ng kumukulong kape. So, kung kumukulong kape yung mga magbubuhos tayo. But anyway, gusto ko malaman. Hindi kasi si Nelson kasi naalala ko nung tayo ay naging active talaga doon sa unang-unang pagrarally, di ba? Nasa na ba yung mga group na yon, yung mga grupo natin? Nasa na sila? Well, basically, intact naman yung team. Ang hindi lang talaga natin nakasama palagi ngayon si Princess Maui. Nasa ibang, hindi ko alam kung saan siya hanapin. Sa ibang ibayo. Okay. Oo, at saka si agent ng nandito bayan. tulog. Talaga Pero, dyan, katabi mo? Katabi mo, si agent ng bayan. Si Maui ngayon, ano? Si Maui. Si Maui. Mm. And then, kilala mo, Vance, si Maui. So, dyan pala, siya tumira ba siya dyan? Hindi po. Si Maui kasi. Ikaw naman. Ikaw naman, sinasabi ko na nga tumira. Masyado ko naman binukin. Nakay ate, ano pala yun? Nasaan ba siya? Meron akong kakilala dyan Ito naman, marunong sa white lies. Hindi, makikita kami sa Bali, Indonesia. Sa August. Okay, that's good. Teka muna. Okay, di ba for sure kayo, no? Ito si Yumi at saka si Nelson, magkachika kayo dyan. Ano pa yung sitwasyon talaga? Kasi kayo nakakaramdam sa ground, sa yung mga kakilala nyo dyan, family. After nitong kaguluhan sa Senate, ano yung naging reaction, mga hinaing ng taong bayan? Okay lang ba sa kanila? Hindi po. Hindi. Mixed emotion. Nandun yung disappointment, ganyan. Kasi sa mga hudas na bumaliktad. Pero sabi nga nila, ano bang magagawa natin kung di manood na lang para silang nagsasarswela dito sa harap ng media na may laban, may uurong, may susulong, ganyan. Pero yung mga kababayan na as much as possible, nandun pa rin yung yung hope
Andun pa rin yung hope kasi sabi nga nila ano lahat naman ng ano ng kasamaan na to may hangganan. Yeah, Yun lang I hope ang so. medyo nararamdaman lang namin dito is kinakapa nila si BP. Si BP kasi siya ngayon ang tina-target eh. So dun sila nag-aalala ngayon sa mga mangyayari na susunod dito sa sa Senado. But what do you mean kinakapa? I mean, doon yung anong lagay ni BP kasi hindi siya nakikita, ganyan. Tapos mga abogado niya nga ang humaharap. So, kung okay ba siya, alam niyo naman, pag ang mga Duterte talagang super concerned talaga yung mga citizen dito sa No, sa Pilipinas. I don't think so. Ako mention ko lang, sorry to interrupt you. So, Hindi. Are you trying to say yung tungkol dun sa pag-pass ng pre-trial brief? Yun ba yung sinasabi yes, mo? yes. Or, Yun po. Medyo hindi. naghanap kasi yung ibang tao na, Hindi. Sabi, aha. ayun po. Okay, sorry. Hindi. Hindi naman kailangan niya, hindi niya kailangan pumunta doon. Ando naman yung mga lawyers niya eh. Sabihan mo yung mga taong naghahanap, mali ang hinahanap nila. 'Di ba? Totoo. ang hanapin nila yung mga yung hustisya na dapat ibigay sa taong bayan, yung ginagawa ngayon ng mga tawag diyan, yung ginagawa ng mga senador, ng mga ulaga, dapat yun ang inaano nila, no? Yan ang talagang tinatrabaho nila or nag-e-airy sila ng boses. Kasi yung tungkol sa hinanap nila si Inday Sara, andyan na naman si Inday Sara. Yes, yes. And hindi niya kailangan ni Inday Sara just to, para maliwanagan din yung iba kasi hindi naman lahat kasi naaarok, no? Ng mga supporters na kaya wala si Inday Sara doon, nandun naman yung lawyers niya. You know what I mean? Hindi niya kailangan ng special, what do you call it? Hindi niya kailangan mag-show up. Hindi pa naman siya nare-require ng batas na kailangan na doon siya, present siya. So hindi dahil sa wala siya doon, hindi natin alam, she's out of nowhere. Nope. Nandoon yung mga abogado niya na humaharap para sagutin yung mga binabato sa kanila. So, Allegations. ano na si Inday Sara? Kumbaga, nagpapaganda lang. Hanatan din si Inday Sara magpa-beauty at the same time nagtatrabaho at haharapin din niya sa tama o sa legal na pamamaraan yung hamon or yung task, mga fina-file na, yung mga inaakusa sa kanya. Recently nga, nakalagay dun sa kanilang brief ng nila Inday Sara na inire-request niya, nilagay niya pala, kababasa ko lang kanina, na si Trillanes at si Madriaga ay dalawa sa mga witnesses ni Inday Sara. So, yun. So, ang gusto kong malaman, yung mga tao, Nelson, yung mga tao ba, hindi pa ba, yung ina-expect natin na galit, parang wala eh. Kasi nung naalala niya, di ba, sa EDSA Ortigas, yung events place, basically, ang expectation nga daw dyan, around 300,000 sana. No, yun ang rinig natin. Pero, actually, kulang pa rin yun. Dapat million no? Oo, dapat talaga pinupuno ang isang lane ng EDSA. Yung southbound yan or northbound, di ba? Parang yung ginawa ng INC, di ba? Naalala nyo yung panahon ni Japnoy, pinanong nila ang isang lane ng EDSA yan sa may Shaw Boulevard, di ba? Who knows? Who knows kung ikan lang aarestuhin si Senator Marcoleta? Di ba? Sana hindi humantong doon, no? Gusto ko lang sabihin sa ating mga nanonood, lahat naman kayo welcome. Ayan po yung link ko. Lahat sino gusto niyo pakatin na umakyat kayo dito, we'll talk about yung laban natin sa taong bayan. Alright? So you guys are welcome. Huwag lang yung mga dilawan. si Agat Choling, umakyat ka dito. Ng Austria, makiat ka palangga para ma-meet mo naman yung ating mga kababayan. Ayan. Oy, may ate ako dyan sa Austria. Teacher siya ng elementary talaga ba? school. Oh, wow. Saan sa Austria? Hindi ko kabisado yung niya, yung full address niya. Tanong ko mamaya. Sabi ko nga nandyan si Attorney Harry. Oo, sumama sa mga namin doon. May kulto kami doon. Katulad ng JIL, di ba? Baka mamaya tututuhanin. Di ba? May kulto kami doon ni Harry, di ba? Pero wala namang singilan sa kulto namin. Siya kahapon. At saka hindi naman kami ng Di ba?
Tayo mga DDA, sarili nating gastos. Ako nga, mula Hiroshima papunta Tokyo, sarili kong pera, pupunta ko doon, 70 BP. Oh, Ako ayan, sa- oh. Katulad ni ni Mary Jean, taga Ocean, Akyat ka dito, MJ. Makyat ka dito at mangumustahan tayo. Today is a kumustahan day. 'Di ba? Ayan. Nakakatuwa naman kayo. Si Agat Choleng, mga taga Austria yun, yung mga nakasama ko. Right. Nelson, Pero yung i-promote mo yung product natin. Spoke Sari, umakyat ka na dito. Agat Choleng, bakit yung Nandiyan mga pala si Spoke? Spoke Sari eh. Ha? Hello, attorney. Diyan daw si Spoke Sari, okay. So ano pang mga balita dyan sa Pilipinas? Pwede nyo bang i-share sa amin yung yung nakikita nyo, yung mga presyo ng bilihin, yung parang update lang ba? Yung sa gasolina, bumaba siya, Magkano pero naman yun? ngayon nasa 76 to 79. Anong klaseng gas dyan? Gas. Ano yun? Unleaded. Unleaded yung ano niya. 79 per liter, Per right? liter. So 79 per liter ang gas, kumpara din sa Jamaica. So 79 times 3.8. Okay? Kasi per gallon kami dito eh. 79 times 3.8 is equals to 300. Sa amin naman dito, 162. Di parang per bumaba liter. na. In fairness, bumaba na yung gas kung 76, tama? Yes, medyo bumaba siya bumaba. compare before. Kahit pa Nasa paano. almost 90, ganyan, Bumaba 100. na. That's good news, sa inyo dyan, sa Japan, Vance Vlog. 160 per liter. Aha. Mahal. Ayan. Teka lang, titigan ko lang. Baka Discounted na ng government yan. Talaga. In peso na yun? Ay, in peso is, 70. Pareho lang. Halos parehas lang. Okay. Pero, So, magkano ito better ng ka lang na 90 pesos. ikaw ba, Yumi, namamalengke ka? Yes po, opo. Magkano yung kilo ng mga baboy and everything? Hindi ko alam ang baboy. Pero sa sa beef, yan yung beef natin, per kilo niya nasa 500 to 600 depende sa part. Ganyan. Oo. 500 per to kilo. 600. Grabe, hindi naman lahat nakakain ng beef. Sa isda naman po, anong tawag dito? Depende rin sa klase.